Magandang gabi po sa lahat. Bali, ang akin pong video ngayon ay ituturo ko kung paano magtuno ng gitara ng mano-mano. Ito po ay para dun sa hindi pa marunong magtuno. Meron namang nabibiling mga tuner sa gitara, pero ito ay para lang dun sa halimbawa naiwanan o nakalimutan yung tuner, ay eksaktong may ginagamit yung gitara tapos biglang nawala sa tono, ay ito yung madaling paraan para maituno yung gitara. Bali, sundan nyo po dun sa mga hindi pa marunong sa manumanong tuno, ay ganito lang po yung pagtutuno. Sige po. Bali, ang uunahin muna nating ituno ay itong ibabaw, itong string ng G. Bali, ang susundan natin ay yung tono sa ibabaw. Ito. Bali, ang pupunta tayo sa 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 string, 5 fret. Ipe-press yung G string sa 5 fret. Tapos i-press ng dapat yung 6 string at saka yung 5 string ay magkaparehas ang tunog. Pag naka-press yung taas sa palima, kailangan magkakaparehas na ito, itong dalawang ito. Ito, parehas na ang tunog niya. Pag naka-press dito sa 5 string. Halimbawa ganito po. Yan. Kapag parehas na po ang tono, parehas, ibig sabihin na nakatono na itong dalawang ito. Ang sunod po na itong 5 string naman. Doon sa 5 fret, 1, 2, 3, 4, 5 fret pa rin po. Bali, iyon naman ang ipe-press. Kailangan yung 5 string ay katono ng 4th string. Yan, halimbawa ganyan. Yan, hindi po magkatono. Ibig sabihin, mag-a-adjust po tayo sa 4th string. Pataas. Para tumuno siya. Press uli. Kulang pa. Pataas po. Para yan, malapit na pong yan. Ito. 5th string uli. Paano ko makikita? Kunti pa. Yan. 5 string. Yan. Tuno na, magkaparehas na po. Tapos, ang sunod po dyan ay itong 4th string naman, sa 5 fret pa rin po. Kailangan magkatono siya sa 3rd string. Yan. Halimbawa ito. Medyo mababa po itong 3rd string, kaya patataasin po natin. Yan. Malapit na. 4th string. Para kung i-check nyo kung parehas, i-aabanti mo ng isa, tapos i-press mo dito sa dulo. Yan, parang kung sa palagay nyo parehas na, yan. Tapos ang sunod naman dyan ay yung 3rd string ay nasa 4th fret na. 1, 2, 3, 4. Sa 4th fret na po. Pagdating po sa 3rd string, pe-press nyo na yan sa 4th fret. Kailangan ay parehas siyang tono sa 2nd string. Mababa itong 2nd string. Ayan. Itong 3rd string sa 4th fret, tapos itutuno mo sa 2nd string. Wala pong press ito
Ayan, ganyan. Third. Ayan. Third string sa fourth fret, tapos pagpaparehasin sa second string at third string. Yan, o yun, parehas na po. Yan, tapos testing mo dito sa iabante, tapos dito. Yan, parehas na po siya. Ang sunod naman, punta ulit tayo sa second string, tapos yung first string sa fifth fret uli. 1, 2, 3, 4, 5. Sa fifth fret po uli. Yan. Kailangan parehas po siya sa second at third, first at second string parehas. Magkaiba. Yan. Kulang pa, baba pa. Yan. Second string sa fifth fret, tapos pagpaparehasin yung first at second. Kulang pa. Yan. Konti pa. Yan. Yun. Konting-konti na lang. Yun. Yun po. Pagka natapos po yung prosesong yan, nakatono na po siya. Oh, yan. Oh. Tono na po siya. Ayun. Ganun lang po yung mabilis ang pagtutono sa mano-mano. Bali, ang ulitin ko, magsisimula tayo sa dulo, ipe-press mo na sa fifth fret. Kailangan parehas yung 6 at saka 5. Tapos sa 5 string and 4 string sa 5th fret pa rin naka-press yung 5 string. Pagkukumparahin yung 4 at 5. Kailangan parehas po ang tunog. Tapos sa 4th string, sa 5th fret pa rin po. At saka yung 3rd string, pagpaparehasin. Yan. Tapos sunod naman ay dito lang po nagkakaiba sa 3rd string. Nasa 4th fret po siya. 4th fret para pagpaparehasin yung 3rd at 2nd. Kailangan para sa tunog. Yan. Iaabante mo yung isa, tapos i-press mo naman dito sa una para kung parehas na parehas. Tapos sa second at first string, nasa 5th fret pa rin po yung second string. Pagpaparehasin po. Yun lang po ang pagtutuno sa mano-mano. Okay po, yun lang po. Salamat po.